ganun lang po talaga pag ngayon at Kristiyano na tayo, punuin, busugin natin sila ng salita ng Panginoon. At matuto silang umasa talaga sa Panginoon, hindi sa sarili nilang kalimot lakas. So yun, salamat sa Pwede salita makaan. ng Panginoon. Yes, ate. Tama yung yung sister Lee, sa tungkol talaga sa sa mga magulang na yung sundin yung commandment ng Panginoon. At saka kung ano ang kilos ng ating mga anak sa loob ng church, yun ang kanilang disiplina sa atin. Kahit sasabihin natin na tinuturuan naman, pero kung gaano ang kilos nila na they have no respect inside the church, wala silang respeto kahit sino ka man dyan. Hala kung anong gusto lang nila. It depends sa person natin na parents yun. Kasi tayo, lalo na tayong mga nanay, may control tayo sa ating mga anak. Ang tatay, ano lang yun yung final na kung matigas na talaga ang ulo. Pero ang nanay, siya ang mas malakas ang kontrol. Kaya kung ano tayo, kahina sa pagdisiplina sa ating mga anak, kaya hindi mo masabi na, kasi ang tigas ng ulo, hindi yun. Ikaw mismo na nanay, hindi ka marunong. Parang binabaliwala mo, hindi mo tinuturuan. Sa loob ng tahanan, turuan mo na yung anak mo na pag sa bahay tayo ng Panginoon, magbigay kayo ng respeto, huwag kayong magulo. Dahil bahay ng Diyos yun, ganon. Kaya nakakalungkot na tayong mga Kristiyano na, lalo na matagal na rin sa pananampalataya, wala tayong disiplina sa mga anak natin. Kasi sabi sa Bible, sa Proverbs 3, 5, and 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Totoo talaga yun dahil the word of God is final. Kaya sa ngayon pa lang, sa maliit pa sila, we have to train them na magkaroon ng takot sa Panginoon at respeto, no? Kasi house of God yun. Yun lang ang masasabi ko. Kaya ako ganun ang ginagawa, di ba? Si Kylie, yung akyat pa ba? Pagdating sa bahay, kinakausap ko yan, anong ginawa mo dun sa simbahan? Di ba nagsimba ka? Anong ginagawa sa simbahan? Magsisimba. Nagsisimba ka, hindi pwede maglaro-laro doon. Kasi ang bahay, ang magsimba, simba, hindi yung laro. Yan yung ginagawa ko pa Kylie, di ba? Makita mo siya, yung takbo dito, takbo doon. Nakausap ko siya pagdating sa bahay. Ako pasalamat ako sa ganyan kasi yung mga anak ko, maliit pa lang sila, nakalaki ko na sila. Nakontrol ko pa rin sila kasi hanggang sa paglaki, sinabihan ko sila saka pinag-pray ko na kasi gamit-gamit sila sa pamilya. Hindi ko. Kaya kung may nakikita ako medyo sa anak ko, pinag-pray ko kasi napagod yung bunganga. Kasana pa ako Kasama kasi ko Lord. Aba, may pasensya ko sa anak ko. Anak ko to. Kaya ganun ako. Pero kung minsan hindi ko na makakontrol talagang emotion ko, lalo pag malapit na ako magkaroon, talagang sasabugin. Kasi kung dinidibdib ko, hindi ko lalabas, baka naman mawalan ako ng malay. Kailangan ko ilabas ito, ay sisigaw na ako. Sabog na talaga. Sabog. Ganun talaga. So, mamaya-maya, pray ko na. okay na. Mamaya-maya, pag nakasabog na, ayan na, nangihingi na ng sorry. Iyak na ako. Realize mo lang na ba't mo ginawa Iyak na ako. Iyak tayo mga nanay. Minsan ganun din. Di ba, no?